Nandito po si tatay guys, meron po siyang ipapaabot sa lahat po na makapanood sa ating pagpapaabot po ngayon. Tungkol po ito sa kalamidad. Meron po nga nakita si kaibigan dahil po sa panahon po na kanyang po nakikita po dito sa amin ay hindi po maganda ito na sign para po ito sa makapanood. Mag-ingat po kayo sa lindol, no? Nandito po si tatay, nakakausap ko po siya kanina. Kaya pinuntahan ko po siya ngayon para po maipaabot ko din sa inyo. Ayaw kong maisahan po kayo sa kalamidad, lalo na po ay marami pong mga problema na dinaanan po natin tungkol po sa ating bansa dahil po sa kaguluhan po ng ating mga namumuno dito sa atin. Sana po ay mapanood po ninyo ito at mai-share po ninyo itong video. Ano po kaya yung nakita ng pabo ko? Si kaibigan, tay, ikaw ba yung tay? Nakita nila si tatay guys. Ikaw tay? Nakakita pala yung pabo ng elemento guys. Salamat tayo, nandyan po si tatay guys. Oh. Nandun sa may puno ng si tawag ani mulberry. Tay, gusto kong makausap kita, no? Para po maipaabot natin sa mga subscriber po natin na mayroon po kayong nakikita na kalamidad na nabubuo. Sa lahat po na makapanood no, si tatay ay nagparamdam at nakita po ng pabo. Tay, ano po nakikita po nyo ngayon po dito sa panahon namin? Mayroong malakas na lindol na darating? Oo nga, iba po talaga yung pakiramdam po natin. Iba po talaga yung dating po ng init ngayon. Sa lahat po ng makapanood sa atin, huwag po kayong magpunta po ng yung malalaking mga building, no? At saka kung mag-shopping man kayo sa mga mall, dapat po ay hindi po kayo magtagal po doon kasi mayroon nakikita si tatay ngayon na hindi maganda dito po sa atin kasi mayroon pong lindol po na nabubuo na naman. Salamat po sa ipinapaabot po niyo kasi po ayaw po ni kaibigan na madagdagan po yung mga mayroon pa tayong dinaanan na problema ngayon tungkol po sa ating mga namumuno, no? Nag-away-away. Tapos ang dami nasasaktan mula nang si Tatay Digong ay hinuli. Matanda na po tapos ginanyan pa. Lahat naman tayo ay walang perfecto talaga, tayo nagkasala, no? Kaibigan, maraming salamat po. Ano po ba ang ipayo po niyo sa makapanood sa ating video tungkol po sa kalamidad na sinasabi po niyo malakas po itong lindol po daw guys, may paparating? Ipinapabot po niya ito guys dahil po baka po ay makatutok na kayo pa doon sa mga problema po ng ating bayan dito sa ating bansa. Baka po ay maipokus po ninyo ang inyong attention po doon. Hindi po nyo namamalayan na mayroon palang ipinapaabot ang ating kaibigan noon. Kaya nag-update po tayo sa inyo para mapaghandaan po ninyo itong kalamidad na darating, no? Maraming salamat po sa mga nagtitiwala sa atin. Atin po ay makatulong po ito. Hindi po ito pananakot at hindi po ito pagbabanta para sa sa komunidad ba, no, na pananakot itong ginawa namin. Ato lang ito gusto namin na makapaghanda lang ang lahat at saka laging magdasal po tayo para po ay hindi po mangyari po yung sinasabi ng ating kaibigan. Bakit po nyo na detect agad tayo yung lindol na sinasabi po ninyo? Ano? Sabi po ng ating kaibigan guys, kasi po nakikita po niya agad yung panahon natin kasi iba po ang fault line na umangat na naman po. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. At saka yung panahon natin, iba po ang dating kapag mainit ang panahon, lindol po ang aabutin dito. Kaya dapat po talaga mag-ingat po kayo sa lindol kasi mayroon na naman po paparating na kalamidad dito pa sa bansa natin, no? Ano po tayo? Hindi lang pala ito sa ating bansa, pati pa sa labas po ng ating bansa meron. Totoo po yan. Sana po ay walang mapapahamak ng mga Pilipino
Kahit hindi Pilipino, basta mabuting mga tao, no? Sana po, ipagdasal po natin ngayon guys na sana ay hindi magkatotoo itong nakita ng ating kaibigan. Hindi po ito the big one, hindi po, hindi. Pero makapagbigay na po ito ng pinsala ng buhay ng tao at saka yung mga kabahayan nito kapag ito ay matupad yung ipinapaabot ng ating kaibigan. Sana naman po ay hindi po mangyayari dito tay. Oo, nagdaan pa kami ng matinding problema po dito kasi po yung mga makikita po natin sa telebisyon, no, at saka yung sa social media. Grabe ang kanilang pagpapaabot tungkol po sa kaguluhan, lalo po ngayon na ang dami pong mga problema po na hinaharap po natin ngayon dahil po sa karabitang mga hakog sa pwesto. Oo, malapit na po ang eleksyon guys. Dapat po maging wise po tayo magpili po ng ating kandidato. Hindi po tayo pwedeng magpataka lang og boto, no? Tingnan po natin ang maigi. Kung meron mang binigay po sa inyo, tanggapin po ninyo. Huwag lang po iboto ang hindi karapat dapat po dito sa ating bansa. Baka po madagdagan pa ng mga problema, no? Mahirap na maisahan tayo. Huwag na po kayong magpadala sa mga tao na nagtakbo ngayon na puro na lang pangako. No, kasi yung pangako na yan ay hindi po yan natutupad at hindi po talaga yan matutupad. Di ba alam kong nakarealize na po kayo. Grabe, hindi na alala ko yung noong halalan, no? Kasi po ang dami nagsasabi ito, botohan natin ito na pagka-presidente kasi po yung mga kayamanan po nila ilalabas na. Lalo na po yung mga gold bars po daw nila doon sa ibang bansa ilalabas na para daw ipambigay daw sa mga mahihirap at saka yung bigas ay pabratuho na daw 20 ang kilo. Tapos yung mga bilihin pababaon at saka yung mga produkto ng mga magsasaka ay paangaton. Ay Ginoo ko, anong nangyari ngayon? Dapat maging wise tayo. No, mahirap po talaga magbitiw ng mga salita na kung inangat sa halalan kasi po hindi po yan makakalimutan. Yun po talaga. O di ba? Hindi po nakalimutan ng mga tao yung sinasabi po ni BBM noon na 20 ang kilo ang bigas. Di ba? Wala. Kaya dapat ngayon mag-ingat po kayo. Sabi ng ating kaibigan noon na yung mga sinasabi po nila na walang mapipili daw. Totoo po yan. Walang mapipili kasi po ang hinahabol po nila yung sarili po nilang kapakanan, sarili po nilang mga negosyo ba na kanila pong sa tawag anak tay. Oo, tama po kayo. Na mga negosyo ba na sarili nimo na imuwag yung malabanan ba, no? Kasi kapag meron kang pwesto, hindi ka po agad-agad na kasi po kapag mga malalaking tao ay nirerespeto, takot po yung mga tao na babanggain po yung mga tao na nakapwesto na. Kaya mahirap po talaga, nakakaawa po yung mga tao. Huwag magpadala sa mga pansit o kining kwarta, no? Tanggapin po yung pira, yun lang. Basta mag-ingat lang po tayo ngayon kasi po yung kalamidad na sinasabi ng ating kaibigan ay nabubuo na meron po mangyayari po naman na lindol, no? Huwag po kayo mag-focus sa problema po ng ating bansa dito ngayon. Mag-focus din po kayo para sa inyong pamilya.